May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika. Hello po sa ating lahat at kumusta naman po ang lahat ng ating mga tagapakinig. Muli, kami po ay nag-aanyaya sa bawat isa na samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay itutuloy natin ang pagtalakay sa aklat ng Salmo. Salmo 69. Iligtas mo ako, O Yahawa, aming alhayam, sapagkat ang tubig ay umaabot na sa aking leeg. Ako'y lumulubog sa kailaliman na walang batong maapakan. Ang mga alon ng baha, ako ay binabalutan. Pagod na ako sa katatawag ng saklolo. Ang aking lalamunan ay nanunuyo. Mga mata ko'y nagdidilim, naghihintay na sagipin. Ang mga napupuot sa akin ng walang dahilan, dami ng buhok sa aking ulo ay nahigitan. Marami ang aking kalaban, hinahangad ang aking kabiguan. Kaya kahit di ko ninakaw ay ipinasasauli ng sapilitan. Ikaw, Yahawa, ang aking alahayam. Batid mo ang aking kamangmangan. Hindi lingid sa iyo ang aking kamalian. Huwag mo sanang hayaan ang mga sa iyo'y nagtitiwala na dahil sa akin ay mapahiya. Ang mga naghahanap sa iyo ay huwag nawang mawala, sapagkat dahil sa iyo, tiniis ko ang pangungutya. Ang sa aking mukha ay natatakpan ng hiya. Sa sarili kong pamilya, ako'y naging banyaga. Naging estranghero sa sariling ina at kababata. Ang sigasig para sa iyong bahay sa akin ay dumidiin, at ang pag-alipusta ng mga galit sa iyo, ng mga galit sa iyo ay bumagsak sa akin. Kapag ako'y nag-aayuno at umiiyak, tinitiis ko ang paghamak. Nang ako'y magsuot ng sako, ako'y kanilang binato. Sa pintuan ng bayan, ako'y pinagtatawanan. At sa mga awit ng lasing, ako ang laman. Ngunit sa iyo ako nananalangin, Yahawa, sa oras ng iyong paghatol. Sa iyong dakilang pag-ibig, dinggin mo ako, aking alahayam, sa iyong tapat na pagtatanggol. Iligtas mo ako sa lusak at ako'y sagipin. Ilayo mo ako sa lahat ng napupuot sa akin at sa matinding kapighatian na sasapitin. Huwag mong hayaan na sa rumaragasang tubig ako ay maanod, ni dalhin sa kailaliman at baka ako ay malunod, ni hahantong sa hukay na sa aking tataklob. Dinggin mo ako, Yahawa, mula sa katwiran at pag-ibig sa akin.
Sa iyong dakilang habag, ako'y iyong lingapin. Ang iyong alipin ay huwag mong pagtaguan. Sa oras ng kagipitan, ibsan mo sa bigat ng pasan. Ako'y iligtas at lapitan. Bawiin ako mula sa aking mga kalaban. Batid mo ang paghamak ng aking mga kalaban. Kinukutya ako't nilalapastangan. Puso ko'y basag sa kanilang paghamak at ako'y sa lupa na sadlak. Naghangad ako ng awa o karamay, ngunit walang mahanap. Mapait na apdo ang inilagay sa aking pagkain at maasim na suka ang ipinainom sa akin. Naway maging patibong sa kanila ang kanilang hapag. Nawa ito'y maging parusa at bitag. Magdilim nawa ang kanilang mga mata nang di na makakita. At ang kanilang mga lingkod ay habang buhay na kuba. Ibuhos mo ang iyong puot sa kanila at ang iyong matinding galit ay lamunin sila. Naway ang kanilang tahanan ay maging tiwangwang at sa kanilang mga tolda ay walang tumira. Sapagkat inuusig nila ang iyong dinidisiplina at pinag-uusapan ang sakit ng iyong pinarurusahan. Itala mo lahat ang kanilang pagsuway sa batas. Huwag mong hayaan silang makibahagi sa iyong pagliligtas. Burahin mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa mga matuwid sila'y huwag mong ihanay. Ngunit ako na aba at sugatan, ang iyong awa at pag-ibig ang kaligtasan. Pupurihin ko si Yahweh sa aking mga awit. Luluwalhatiin sa aking pagsunod at pasasalamat. Sa ganitong diwa, si Yahweh ay nalulugod, higit pa sa toro at bakang kaloob. Makikita ito ng mga dukha at sila'y magagalak. Kayong mga humahanap sa alahayam, nawa ang inyong puso ay magdiwang. Dinirinig ni Yahweh ang mga nangangailangan at di niya hinahamak ang kanyang bayan. Purihin siya ng lupa at buong kalangitan, ng mga karagatan at lahat ng dooy naninirahan. Sapagkat ililigtas ng alahayam ang Sayon at ang mga lungsod ng Judea ay muling itatayo. Dito'y mga anak ni Jacob ang magmamana at muling matatamo. Ang binhi ng kanyang mga lingkod ay doon maninirahan. At ang sumasamba sa kanyang pangalan ay may kaligtasan. Yada. Yada. Any comments po? Ang pangako ng alahayam, salamat sa kanyang mga pangako. At siya ay Napakaganda po. siya ay tapat sa kanyang mga binibigkas sa mga salita niya. Yada. Yada. Salmo 70. Pagsamo ni David. Magmadali ka, Yahweh, at iligtas ako. Pumarito ka agad, alahayam at ako'y saklolohan mo. Naway ang mga nais na ako'y patayin ay mapahiya at malito. Ang mga nagbabalak ng aking kasiraan ay maitaboy at magulo.
Ang mga nagsasabi sa akin ng aha, aha, ay umurong sa hiya. Ngunit ang mga sumusunod sa iyo ay magalak at matuwa. At ang mga nagtitiwala sa iyo'y magsabi, si Yahweh ay dakila. Ngunit ako na mahina, ako'y iyong tulungan. Yahweh, ikaw ang aking pag-asa at kaligtasan. Pumarito ka agad, aking alahayam. Yada. 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 Salmo 71. Sa iyo, Yahweh, ako'y lubos na nananalig. Huwag mo akong hayaang mapahiya at malupi. Sa iyong katwiran, iligtas mo ako at palayain, saklolohan at iyong dinggin. Maging matibay na bato na aking mapupuntahan, sapagkat ikaw ang aking kublihan at kanlungan. Iligtas mo ako mula sa kamay ng kasamaan, mula sa kuko ng mga malupit at tampalasan. Ikaw ang aking pag-asa, o dakilang alahayam. Nasa iyo ang aking pagtitiwala mula pa ng pagkabata. Mula pagkasilang, ikaw na ang aking sandigan. Pinapupurihan na kita mula pa ng aking kapanganakan. Ako ay naging tanda sa marami. Ang aking bibig ay puspos ng iyong papuri. Ang karangalan mo ay buong araw kong sinasabi. Huwag mo akong itakwil sa aking katandaan. At sa paglipas ng kalakasan, huwag mo akong pabayaan. Sapagkat aking mga kaaway ay nagsasalita laban sa akin, at mga nagbabalak na ako'y patayin ay nagtitipon ng lihim. Sinasabi nila, ang kanyang alahayam ay pinabayaan na siya. Habulin at hulihin siya sapagkat wala nang tutulong sa kanya. Huwag kang lumayo sa aking alahayam. Magmadali ka at ako'y saklolohan. Mapahiya nawa ang aking mga kalaban at ang mga naghahangad ng aking kapahamakan ay mapuno ng pagkutya at kahihiyan. Ngunit ako'y aasa sa iyo at patuloy kitang papupurihan. Ang aking bibig ay magsasalita ng iyong katwiran at ng iyong pagliligtas sa buong maghapon. Kahit hindi ko kayang ilarawan ang lahat ng iyon. Lalapit ako at ipapahayag ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang iyong matutuwid na gawa, aking alahayam. Mula pagkabata ay tinuruan mo na ako at hanggang ngayon ay ipinamamalita ko ito. Ang iyong mga kamangha-manghang gawa ay ihahayag ko. At maging sa aking pagtanda at ako'y ubanin, huwag mo akong pabayaan o aking alahayam hanggang maipahayag ko sa susunod na salinlahi ang iyong kapangyarihan at mga gawa sa lahat ng darating. Ang iyong katwiran, Yahweh, ay umabot sa dulo ng silangan. Ikaw na gumawa ng mga bagay na dakila. Sino ang katulad mo, aking alahayam? Bagamat pinahintulutan mo akong makaranas ng hirap at sakit, bubuhayin mo akong muli, lakas ko'y iyong ibabalik. At mula sa kailalaliman ng lupa,
ako'y muli mong ipapanhik. Karangalan ko'y iyong palalawigin, at muli mo akong aaliwin. Gamit ng alpa, ikaw ay aking papupurihan. Gamit ang salteryo, aawitin ko ang iyong kabutihan. Sapagkat ikaw ang banal na isa ng mga Israelita. Ako na iyong iniligtas ay aawit ng mga kagalakan. Buong araw kong ipapahayag ang iyong katwiran, sapagkat ang mga nagbabalak sa aking kapahamakan ay napuno ng kahihiyan at kalituhan. Yada. Yada. Salmo 72. Awit ni David para sa hari. Ipagkaloob mo sa hari ang iyong katarungan, o Yahwa, ang anak na marilag ng iyong katwiran. Hatulan nawa niya ng may katwiran ang iyong bayan, at ang mga naaapi ay bigyang katarungan. Magdala nawa ang mga bundok ng kapayapaan sa iyong bayan, at ang mga burol ay magbunga sa katwiran. Ipagtanggol nawa niya ang mga mahihirap, at ang mga ulila ay pagkalooban ng paglingap. At ang mga nang-aapi ay durugin at ibagsak. Kasing haba ng araw, siya nawa ay mabuhay sa bawat salinlahi at habang may buwan. Siya nawa'y gaya ng ulan na pumapatak sa tuyong lupa. Dumidilig na bukal na sa lupa'y nagpapasariwa. Sa kanyang mga araw lalago ang katwiran, at habang siya'y naghahari, pag-unlad ay mamayani. Maghari nawa siya sa dagat at sa mga pulo, at mula sa ilog Pison hanggang sa dulo ng mundo. Naway sumibol ang pag-asa sa kanya ng mga nawawalang tribo, at ang kanilang mga kaaway ay kumain ng abo. Ang kay Sheba at Tarshish ng mga hari at pinuno, at ang mga nagmula sa malalayong pulo. Sa kanya'y magdadala ng mga handog at tributaryo. Lahat ng hari nawa ay umukod sa kanya, at sa kanyang maglingkod ang lahat ng bansa, sapagkat ililigtas niya ang mga dukha na dumaraing at tutugunan ang kanilang mga hinaing. Ang mga mahihina at nangangailangan, sila'y kaaawaan, at sila'y ilalayo niya sa kamatayan. Ililigtas niya sila mula sa pang-aapi at karahasan, sapagkat ang kanilang dugo ay kanyang pahahalagahan. Mabuhay ang hari! Naway mga ginto mula sa Sheba, siya'y handugan. Siya'y ipanalangin at pagpalain ng bayan. Naway sumagana ang ani sa buong lupain, ang lahat ng baitang sa bundok ay mapuno ng pananim, at matulad sa Lebanon na masagana sa pagkain, at manariwa tulad ng luntiang damo sa hardin. Magpatuloy nawa ang kanyang reputasyon magpakailanman. Habang may araw, mamalagi nawa ang kanyang pangalan. Sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng bansa, at tatawagin siyang pinagpala.
Purihin ang alahayam ng Israel na si Yahweh, mga kahanga-hangang bagay na siya lamang ang gumawa. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakailanman, at mapuno ang buong daigdig ng kanyang kaluwalhatian. Yada. Yada. Nagtatapos dito ang mga panalangin ni David na anak ni Jesse. Pwede kong may balikan lang ako yung kanyang ano, no? Apo. So, yung, wait. So, sinabi dito yung ano, nabanggit na naman ng Ophir. Maghari, sa verse 8, maghari nawa siya sa dagat at sa mga pulo at mula sa ilog Pison hanggang sa dulo ng mundo. Saan ba yung ilog Pison? Di ba sa Garden of Eden to? At saka dulo ng mundo, walang iba kundi sa ano to, sa Ophir. So, sino yung maghahari dito? Parang isa either yung Mensahero o yung tribo ni Ephraim. Tapos dito, naway sumagana ang ani, sa verse 16, naway sumagana ang ani sa buong lupain. Ang lahat ng baitang sa bundok ay mapuno ng pananim. Baitang, ibig sabihin ano to, rice terraces. Di ba? Yung wala naman ako maano na baitang na tinataniman, di ba? Kundi yung mga rice terraces. Kasi kung natural na ano to, na structure, hindi to baitang-baitang, ano? At matulad sa Lebanon na masagana sa pagkain at manariwa tulad ng lunti ang damo, sardin. Saan ba yung ano, saan ba makikita yung mga lunti ang damo? Maraming ulan dito sa Ophir. So pinapakita ko lang yung ano, yung mga talagang nasa propesiya itong dulo ng silangan, mga pulo. Napakaraming hint na binibigay dito. Okay lang po. Salamat, sis. Salmo, ano po ito? Salmo 73. Okay po. Tunay ngang minamahal ni Yahweh ang mga Israelita, silang mga lumalakad sa katwiran niya. Ngunit mga paa ko'y muntik ng madulas, at ako ay malapit ng bumagsak. Muntik na akong matisod dahil sa inggit ko sa mga palalo nang makita ko ang kasaganahan nilang natatamo. Wala silang kahirapan sa buhay. Ang kanilang mga katawan ay malulusog at matitibay. Hindi tulad ng karaniwang tao, sila'y walang pasanin. At hindi sila nadadapuan ng karaniwang suliranin. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan. At karahasan ang kanilang kasuotan. Mula sa matitigas nilang puso ay umaapaw ang kasamaan, at ang kasamaan ng kanilang imahinasyon ay walang hangganan. Sila'y nanlilibak at nagsasalita ng kasamaan, sila'y nagbabanta ng pang-aapi sa kanilang kapalaluan. Ang kanilang mga bibig ay inaangkin ang kalangitan, at ang kanilang dilay nagsinasakop ang kalupaan. Kaya't ang kanilang mga tagasunod ay bumabaling sa kanila upang uminom ng tubig na sagana. Sinasabi nila, paano malalaman ng alahayam? May nalalaman ba ang kataas-taasan? Ganyan ang kalagayan ng mga masasama, laging malaya sa pagkabalisa. Patuloy na sa yaman ay nagpapasasa. Tunay ngang parang walang saysay ang pagpapanatili ko ng pusong dalisay, at mga palad na sa kasamaan ay walang malay. Sa buong maghapon ako'y binabatak ng pagdurusa,
at tuwing umaga ay may panibagong parusa. Kung gaya nila ang aking pangungusap, ay tinalikuran ko ang bayan na iyong nilingap. Nang sikapin kong unawain ang lahat ng ito, lubha itong ikinabagabag ng puso ko. Hanggang pumasok ako kay Yahawa na tipan, doon ko naunawaan ang kanilang hantungan. Siguradong inilalagay mo sila sa madulas na daan at inilulugmok mo sila tungo sa kapahamakan. Kay bilis na kanilang pagkawasak, sila'y nilalamon ng mga pangambang ganap. Sila'y tulad ng panaginip kapag ang tao'y nagigising. Isang anino o pantasyang di pinapansin. Nang ang aking puso'y mapuno ng hinanakit at ang aking diwa ay pumait. Ako'y naging mangmang at hangal sa iyong harapan. Parang isang hayop sa harap ng alahayam. Gayunmay, lagi mo akong kasama, Yahawa. Iyong tangan ang aking kamay sa kanan. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan. At kalaunan, ako'y tatanggapin mo sa kaluwalhatian. Sino ang mayroon ako sa langit kundi ikaw, Yahawa? At sa lupa'y ikaw ang hinahangad at wala ng iba pa. Maaaring manghina ang aking puso at laman, ngunit si Yahawa ang alahayam, ang aking lakas at muog magpakailanman. Yaong mga lumalayo sa iyo ay mapapahamak. Iyong lilipulin ang sinumang sa iyo'y hindi tapat. Ngunit para sa akin, isang dakilang bagay ang mapalapit sa alahayam. Ang kataas-taasang Yahawa ang aking kanlungan. Ipapahayag ko ang lahat ng kanyang ginawa. Yada. 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 Salmo 74. O Yahawa, kami ba'y itinakwil mo magpakailanman? Bakit ang iyong galit ay nag-aalab laban sa iyong sariling kawan? Alalahanin mo ang bansa na iyong minana mula pa noong una, na iyong tinipon sa Mount Zion, ang bayan ng iyong mana, kung saan ka nakatira. Sa mga naiwang guho, lingunin mo at pagmasdan ang lahat ng pagkawasak na ginawa ng mga kaaway sa bayan. Ang aming mga kaaway ay nagsisiatungal sa iyong banal na dako, kung saan kami nagtitipon noon upang sa iyo'y makipagtagpo. Ipinapasamba sa aming mga idolo ay doon itinayo. Sila'y parang mga taong may dalang palakol, upang sa makapal na kagubatan ay ipuputol. Sinira nila ang lahat ng inukit na mga haligi gamit ang kanilang mga palakol at nagari. Sinunog nila ang templo hanggang sa kalupaan. Ang tahanan ng pangalan ng alahayam ay nilapastangan. Sa kanilang mga puso ay sinasabi nila, lubusan na nating wasakin sila. Bawat banal
na dako sa lupain ay sinunog nila, kung saan si Yahweh ay sinasamba. Mga tanda mula kay Yahweh ay nawala na, wala nang natitirang mga propeta, at walang nakaalam kung hanggang kailan pa. Hanggang kailan hahamakin ng kaaway ang alhayam? Hanggang kailan nila lalapastangin ang kanyang banal na pangalan? Bakit mo itinatago ang iyong makapangyarihang kamay? Ilabas na ito mula sa iyong kasuotan upang wasakin ang kaaway. Ngunit ang iyong anak, Yahweh, siya ang aming hari na mga hari mula pa noong una. Kaligtasan para sa kanyang bayan ay siya ang nagdadala. Sa iyong kapangyarihan, hinati niya ang dagat na pula. Ang mga ulo ng halimaw sa tubig ay kanyang biniyak tig-dadalawa. Siya ang dumurog sa mga ulo ng Leviathan at ginawa itong pagkain ng mga nilalang sa ilang. Siya ang nagpadaloy sa mga bukal at batis. Ginawa niyang tigang ang mga ilog na umaagos. Pag-aari niya ang gabi at araw. Nilikha niya ang araw at buwan upang sa kalangitay maging ilaw. Siya ang naglagay ng hangganan ng buong sanlibutan. Kanyang itinakda ang mga panahon at kapanahunan. Alalahanin mo, Yahweh, kung paanong niyurakan ng mga kaaway ang iyong kapangyarihan at kung paanong ang iyong pangalan ay nilapastangan ng mga mangmang. Huwag pahintulutan na ang agila ay ibigay sa mga hayop na mababangis. At huwag mong kalilimutan ang mga Israelitang naghihinagpis. Alalahanin mo ang tipan na iyong ginawa sa aming mga ninuno, sapagkat ang buong lupain sa karahasan at kadiliman ay napuno. Huwag mong hayaan ang inaapi ay umurong sa kahihiyang, mga dukha at naaapi. Paano nila papurihan ang iyong pangalan? Bumangon ka, aming alahayam, iyong ipagtanggol aming kalagayan. Alalahanin mo kung paano ka nilalapastangan buong maghapon ng mga mangmang. Huwag hayaan na ikaw ay lapastanganin ng aming mga kalaban, ni hayaang magpatuloy sa kanilang kapalaluan. Yada. Yada. May gusto kayong balikan? Huwag pahintulutan na ang agila ay ibigay sa mga hayop na mababangis. Di ba, sino ba yung yung agila? Mandaragit, di ba? At huwag mong kalilimutan ng mga Israelitang naghihinagpis. Iba yung ibong mandarigit binigay sa mababangis na hayop. Tapos sa ano pa dito? Ito yung ano pa itong hinighlight ko? Sa verse ang aming mga kaaway ay nagsisiatungal sa iyong banal na dako. Kung saan kami nagtitipon noon upang sa iyo'y makipagtagpo. Parang naulit to, di ba? Na tayo nagtitipon noon. Pinapasamba sa aming mga idolo ay doon itinayo. Yun.
Ano ba yung itinayo doon? Tandaan nyo? O yung Yung eagle, Oo, eagle parang, statue. parang nauulit lang lahat, ano? Oo. Tapos yung yung huwag hayaang yung agila ay mapunta sa mga masasama. Naulit nga yan ngayon. Tas, nilipastangan, tahanan ng pangalan ng alayam. Although hindi naman nila sinunog, pero nandun ang paglapastangan. Okay. Okay ka, Sis Maria? Si Opo. tayo? Okay. Salamat. Salmo 75. Huwag wasaking isang awit. Pinupuri ka namin, O Yahawa, pinupuri ka namin. Inihayag ng mga Israelita ang iyong mga kahanga-hangang gawa, sapagkat ang iyong pangalan ay dakila. Sinasabi mo, ako ang nagtakda ng panahon. Ako ang makatwirang humahatol. Kapag yumanig ang lupa at ang lahat ng tao, ako ang siyang nagpapatatag ng mga haligi nito. Sa palalo ay sinasabi ko, pagyayabang ay itigil na dapat. At sa mga masasama, huwag kayong magpasikap. Huwag ninyong itaas ang inyong sungay laban sa kalangitan. Huwag kayong magsalita ng may kapalaluan. Wala mula sa silangan o sa kanluran, ni sa ilang ang magsasabi na siya'y huwaran. Ang humahatol ay tanging ang alahayam na dakila. Kanyang itinataas ang isa at ang isa'y ibinababa. Sa kamay ni Yahawa ay may isang saro. May halong mga espesya, ang alak na may bulak. Ibinubuhos niya ito sa ibabaw ng lupa. At hanggang sa huling patak, ito'y iniinom ng masasama. Ngunit ako ay patuloy na magagalak magpakailanman. Ako'y aawit ng papuri kay Yahawa, ang alahayam ni Jacob, na nagsasabi, aking puputulin ang sungay ng tampalasan, ngunit itataas ang sungay ng may katwiran. Yada, balikan ko lang tong Yada. ito to. Huwag ninyong itaas ang inyong sungay laban sa kalangitan. Huwag kayong magsalita ng may kapalaluan. Ano nga ba yung sungay, sis? Dalia? Kapangyarihan. Kapangyarihan. Huwag ninyong itaas ang inyong kapangyarihan laban sa kalangitan. Kapangyarihan to sungay. Yung rulership, di ba? Huwag kayong magpasikat. Kasi doon sa sinabi niya, pagyayabang ay itigil na dapat. At sa mga masasama, huwag kayong magpasikat. At kayong mga masasama. At kayong at sa mga sinasabi ko. Okay. So, yung mga although ngayon, hindi na ganyan kaanong ang kayabangan. Medyo finesse na. Medyo pagka-finesse na, hindi na ganun ka lantaran. Pero ganun pa rin. Sa kanilang mga puso, ganun pa rin. Okay. Kay Jacob na alayam. Siguro baliktarin ko lang to. Okay. Salamat, mga Sis Maria. Okay po. Salmo 76. Isang awit
nakakantahin sa saliw ng mga kwerdas. Si Yahweh ay kilala sa Judea. Dakila ang kanyang pangalan sa mga Israelita. Ang kanyang templo ay nasa Salem. At siya'y nananahan sa mga bundok ni Shem. Doon niya binali ang mga kumikislap na palaso, ang mga kalasat, ang mga espada, at lahat ng sandatang pandigmaan sa mundo. Si Yahweh ay nagniningning sa liwanag. Sa mga bundok na puno ng hayop, siya ay higit na marilag. Ang matatapang ay bumagsak na himlay sa kanilang huling pagtulog. Wala sa mga mandirigma ang may lakas pa upang sumugod. Sa isang saway ni Yahweh, ang mga kabayo at karwahe ay napatigil niya. Higit kanino man, siya lamang ang dapat katakutan. Kapag siya'y nagalit, sino ang makatitindig sa kanyang harapan? Si Yahweh na Ama ang humahatol mula sa langit, at ang buong daigdig ay nanginig at natahimik. Sa panahong iyon, ang anak ng alahayam ay babangon upang iligtas ang lahat ng Israelitang inapi at hinamon. Tunay na ang kanyang puot ay lalagpak sa mga mang-aapi at ang mga natira sa kanila ay susupilin. Samantalang ang mga inaping Israelita, siya ay pupurihin. Mamanata kayo kay Yahweh, at tuparin ito sa ating alahayam. Kaya ang magdala ng handog at mga kaloob ang mga kalapitbayan. Sa kanyang anak, ang hari ng mga hari na makapangyarihan. Sapagkat ang anak ni Yahweh ang puputol sa kapangyarihan ng mga pinunong masasama, at siya'y katatakutan ng mga hari sa lupa. Yada. Salmo 77. Kay Yahweh na alahayam ako nananawagan. Sa oras ng ligalik, si Yahweh ang aking sandigan. Sa gabi, ang kamay ko'y sa kanya nakatangan. Naalaala kita, o alahayam, aking tawag, at ang diwa ko'y muling tumatag. Ikaw ang nagbukas sa aking mga mata, sa pagsasalita, ako'y nautal ng bigla. Binalikan ng mga araw ng aking kabataan, sa alaalay muling nagbuksan. Naalala ang aking mga awitin sa gabi. Ang puso'y naglakbay at isip ay nagmuni. Malilimutan ba tayo ni Yahweh ni isang sandali? Ang kanyang habag ba'y di na magbabalik muli? Ang pag-ibig ba niya'y lumisan magpakailanman? Ang tipan ba niya'y isusuko ng tuluyan? Ang alahayam ba'y di na mahabagin? Sa galit ba niya ang away tatanggalin? Ngunit naisip ko, ito ang aking ipapanalangin. Noong ang kataas-taasan, kamay niya'y iniunat sa akin. Aalalahanin ko ang mga gawa mo, Yahweh, ang mga kababalaghan noong una. Ang lahat ng mga gawa mo'y aking gugunitain. Ang makapangyarihan mong gaway aalalahanin.
Ang mga daan mo, alahayam, ay tunay na makatwiran. Anong idolo ang sa iyo'y maihahambing kailanman? Ikaw ang alahayam na gumagawa ng himala. Sa mga Israelita, iyong kapangyarihan ay ipinakita. Sa bisig mong malakas, iyong iniligtas ang ni Jacob mula sa hirap at dahas. Ang dagat na pula ay yumuko sa iyong utos. Mula sa kailaliman, tubig ay nahiwalay ang agos. Ang ulap ay nagbuhos ng malakas na ulan. Humulog sa kalangitan, kidlat ay nagkislapan. Sa ipo-ipo'y narinig ang iyong kulog. Kumidlat sa daigdig, lupa'y nalyugyog. Sa dagat ang daan mo, sa tubig ang landas. Ngunit sa mga yapak mo, walang makikitang bakas. Gaya ng kawan na patungo sa pastulan, sa kamay ni Moises at Aaron, inakay mo ang iyong bayan. Yada. Yadang. Salmo. Bakit Moses at Aaron? Kasi sila ang mga Levita. Oo nga, yung Exodus. Tama. Salmo 78. Mga kapatid kong Israelita, pakinggan ang aking turo. Makinig kayo sa salita ni Yahweh na ating guro. Bubuksan ko ang aking bibig sa mga talinghaga, mga lihim na matagal nang itinatago. Mga salaysay ng ating mga ninuno. Hindi natin ito itatago sa ating salinlahi, bagkus ihayag sa bawat henerasyon ng ating lipi. Ang mga kapuri-puring gawa ni Yahweh, ang kanyang kapangyarihan at mga himala. Itinatag niya sa mga Israelita ang kanyang tipan, mga batas, tagubilin at mga kautusan, upang ang mga anak ng susunod na henerasyon ay makaalam ng kanyang layon. At sa mga susunod na salinlahi, maging ang mga dipa na ipanganak, mga gawa ni Yahweh sa kanila'y maihahayag. Sa gayon, kay Yahweh na alahayam ang kanilang pagtitiwala at dililimutin ang kanyang mga gawa, at ang tipan ay isasagawa. Ligaya ng kanilang mga ninuno, suwail at mapaghimagsik, mga pusong walang katapatan, diway di sa kanyang panig. Mga lalaki ng Ephraim, bagamat sandatahan, umurong sa araw ng labanan. Nilabag nila ang tipan ng alahayam at tinanggihan ang kanyang mga kautusan. Nilimot nila ang kanyang mga ginawa, mga kababalaghan na sa kanila'y ipinakita. Siya'y gumawa ng mga kamangha-mangha sa ating mga ninuno, mga tanda, sa Zoan at sa lupain ng Ehipto. Hinati niya ang dagat na pula sa kanilang paningin. Itinayo niya ang tubig na tila dingding.
Ginabayan sila ng haliging ulap sa araw. Sa gabi na may haliging apoy ang sa kanila'y tumanglaw. Hinati niya ang bato at nagpaagos ng tubig sa ilang. Lumikha siya mula sa bato ng mga batis. Nagbigay siya ng tubig na malinis. Ngunit nagpatuloy silang naghimagsik sa ilang, nilapastangan ang kataas-taasang alahayam. Kinalaban nila si Yahweh sa hiling ng kanilang tita. Pinilit ang pagkaing gusto, hindi panlaman, bituka. Sila'y nagsalita laban sa kataas-taasang alahayam. Makapaglalatag ba siya ng hapag sa disyerto? Oo, may tubig nga sa pagitan ng bato. Gumawa ng batis ang mga tubig nito. Ngunit tinapay at karne, kaya ba niyang ipagkaloob dito? Nang ito'y marinig ni Yahweh, siya'y nag-init. Sa mga Israelita'y sumiklab ang kanyang galit, sapagkat hindi sila lubos na nagtiwala sa pagliligtas ni Yahweh. Bagamat kanyang inutusan ang ulap sa kaitaasan, pinagbuksan niya ang mga pinto ng kalangitan. Nagpaulan siya ng manya sa mga Israelita. Butil ng kalangitan ang ipinatikim sa kanila. Kumain sila ng tinapay ng mga makalangit na nilalang, hanggang sila'y mabusog, sa kagustuhan ay walang kulang. Kanyang ipinadala mula sa langit ang hanging silangan, at pinaihip ang hanging timog na kanyang pinakawalan. Hinangin ang mga ibong kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Animoy alikabok, karney kanyang pinaulan. Pinabagsak ito sa kampo, paligid ng mga tahanan. Kumain sila at nabundat hanggang ang pita ay naampat. Ngunit sa gitna ng kasayahan, patuloy silang di naniniwala. Sa gitna ng kanyang mga kamangha-manghang gawa, sila'y patuloy na nagkasala. Ngunit sila'y patuloy na naghangad sa kanilang takaw. Kahit pa kanilang bibig sa pagkain ay umaapaw. Kaya't nag-alab ang galit ni Yahweh, at marami ang namatay sa kanyang parusa. Winakasan niya ang kanilang mga araw sa lugmok, at ang kanilang mga taon ay pawang hilakbot. Kapag sila'y pinarurusahan ni Yahweh, sila'y maghahanap at muling manunumbalik sa kanya. Kanilang naalala na si Yahweh ang kanilang batong matatag, ang makapangyarihang alahayam ang kanilang tagapagligtas. Ngunit sinasabi nila'y mga mapagkunwaring salita, pawang kasinungalingan ang kanilang mga dila. Sa kanilang mga puso ay walang katapatan, mga suwail, ayaw sumunod sa tipan. Ngunit sila'y kanyang kinaawaan. Siya'y nagpatawad at sila'y di lubusang winakasan. Naalala niya na sila'y alabok
lamang, isang hangin na dumaraan, di magtatagal kailanman. Ilang ulit silang naghimagsik sa ilang, at dooy ginalit ang alahayam. Paulit-ulit na sinusubok si Yahweh na kataas-taasan. Sila'y sumuway sa kanyang kalooban. Nilimot nila ang kapangyarihan ng kanyang kamay. Ang pagliligtas noong sila'y pinalaya sa lupain ng kaaway. Ang araw na kanyang ipinakita sa Egypt ang kanyang kapangyarihan. Mga kamanghamanghang gawa sa rehiyon ng Zoan. Ginawa niyang dugo ang mga tubig sa ilog upang hindi nila mainom maging ang tubig sa mga batis. Nagpadala siya ng mga kawan ng langaw na sumalakay at mga palakang nagwasak sa kanilang lupain at mga bahay. Ang kanilang mga ani ibinigay sa mga balang, at ang bunga ng lupa sa mga gutom na tipaklong. Sinira niya ang kanilang mga ubasan ng yelo at ulan ng graniso, at winasak ng nagyelong unos ang mga puno ng sikomoro. Ang kanilang mga baka ay pinabagsak ng malaking graniso, at ang mga kawan ng hayop tinamaan ng kidlat at bagyong mapusok. Pinakawalan niya ang kanyang galit at matinding parusa. Kanyang kapangyarihan puot ay nangangalit sa kanila. Tinupad niya ang kanyang mga salita sa Faraon, at sa puot, salot matapos ang isang salot ang ibinuhos doon. Pinatay niya ang lahat ng panganay sa Egypt at ang unang bunga ng pagkalalaki sa mga tolda ni Ham. Inilabas niya ang mga Israelita gaya ng isang kawan, ginabayan sa ilang at sila'y iniingatan. Sa pagtawid sa dagat na pula, sila'y kanyang iniligtas sa paglalakbay, ngunit nilamon ng tubig ang kanilang mga kaaway. Sila'y kanyang dinala sa hangganan lupain ng kanilang mga ninuno. Sa mabundok na lupain, kanang kamay niya sa kanila'y namuno. Pinalayas niya ang mga mananakop na dooy naninirahan, at ibinalik ang pag-aari ng lupaing mana sa Israel niyang bayan. Ang bawat lipi ay binahagi na ng kani-kanilang nasasakupan. Bawat angkan ay naninirahan sa lupaing ipinagkaloob ng kataas-taasan. Ngunit muli nilang sinubok si Yahweh at naghimagsik. Nilabag ang tipan ng alahayam na matuwid. Sila'y naging taksil at suwail tulad ng kanilang mga ninuno. Di maaasahan tulad ng isang sirang palaso. Siya'y ginalit nila sa pagtatayo ng mga haliging Ashera sa matataas na dako. Pinukaw ang kanyang panibugho sa mga idolo na likha ng kamay ng tao. Si Yahweh ay nagalit ng matindi nang ito ay makita. Tinalikuran niya ang piniling bayan na mga Israelita.
Nilisan niya ang kanyang tirahan sa Shilo at sa gitna ng mga Israelita ang kanyang tabernakulo. Ang kaban ng tipan ay ibinigay sa kamay ng kalaban, ang kanyang kaluwalhatian sa kamay ng mga dayuhan. Mamatay sa pamamagitan ng tabak, Israelita'y kanyang hinayaan, at nag-alab ang kanyang puot sa kanyang minanang bayan. Ang kanilang mga binatay na patay ng mga salot at digmaan, kaya't kanilang mga dalagay di na nagkaroon ng awit sa kasalan. Ang kanilang mga saserdote ay pinaslang ng tabak, at ang kanilang mga biyuday hindi na nakaiyak. Ngunit ang galit ni Yahweh ay napawi, tulad sa kalasingan ay muling nakabawi. Ginapi niya ang mga kaaway ng mga Israelitang bayan, at sila'y inilagay sa walang hanggang kahihiyan. Pinilit niya ang tribo ni Juda, ang bundok ng Sayon na minamahal niya. Ang nalihis na mga Israelita ay kanyang tinanggihan. Kanyang tinalikuran ang Efraim na sambahayan. Itinayo niya ang kanyang santuaryo sa mga bundok ng kalupaan na kanyang itinatag magpakailanman. Pinili niya si David mula sa pastulan ng mga tupa upang maging pinuno ng mga Israelita. Ginawa siyang hari upang magpastol sa kanyang kawan, ang kanyang minanang bayan. Pinamahalaan ni David ang Israel ng may dalisay na puso, at sa mga kamay na may katapatan, inakay sila tungo sa buhay na puno. Yada. Buhay na puno. Ang ganda na. Medyo mahaba pala tong chapter na to, no? Ang dami kong gustong balikan, Rita. Medyo mahaba yung Napakaganda. Oo. So, sayang na may pagkakataon na ma-discuss ito, no? Sabi niya, bubuksan ko ang aking bibig sa mga talinghaga, mga lihim na matagal nang itinatago, mga salaysay ng ating mga ninuno. Medyo matagal-tagal na ang ating mga ninuno lumipat dito sa Ophir. Mula pa 721 BCE na yung 10 tribo ay nakarating dito. So, bubuksan niya mga talinghaga. So, hindi talaga nila binuksan totally noon kasi hindi maintindihan ng iba. Kung hindi pa dumating ang mensahero na nagsabi na yun nga, no? At saka para hindi maintindihan ng mga mananakop na dayuhan, mga talinghaga. Dito sa verse 9, mga lalaki ng Ephraim, bagamat sandatahan, umurong sa araw ng labanan. Alalahanin natin mga magagaling sa labanan ng mga Israelita. Marami silang training. Pero bakit? Bakit nangyari ito sa Ephraim? Ba't sila umulong? Kasi suwail at mapaghimagsik. Mga pusong walang katapatan, DYD sa kanyang panig. At tapos sa verse 10, nilabag nila ang tipan ng alahayam at tinanggihan ang kanyang mga kautusan. So ayon, pag di ba tuwing sumusuway ang mga Israelita, natatalo sila sa labanan. Kaya ito, yung Ephraim ay umurong sa araw ng labanan. Siya ay gumawa ng mga kamangha-mangha sa ating mga ninuno, mga tanda sa Zoan at sa lupain ng Ehipto. Noon pa man, di ba?
So, nandito yung mga ginawa nilang pagrebelde sa Exodus, yung sa mga isa-ilang. Oo. Tapos ito yung yung kanilang, sa verse 31, ngunit sila'y patuloy na naghangad sa kanilang takaw, kahit pa kanilang bibig sa pagkain ay umaapaw. Sabi nila, sana bumalik na lang kami sa Egypt kasi maraming pagkain doon. Hindi nila, ipapalit nila ang kanilang, kalayaan at alayan para lang sa pagkain. Ganun sila hindi sila nasiyahan. Kahit libre, imagine, hindi nila kailangang maghanap buhay, libre pagkain nila araw at gabi. Mana. Sino po kayang mga ibang tao nakakain ng mana sa panahon natin ngayon, no? Tapos naawa ang alahayam kasi, verse 39, naalala niya na sila'y alabok lamang. Isang hangin na dumaraan, hindi magtatagal kailanman. So, yung galit niya, nangibabaw pa rin ang awa ng alahayam dahil alam niya na alabok lang ang tayo. Parang so minsan pag yung may mga tao tayong kinapuputan, kinaiinisan, di ba? Isipin natin na sandali lang ang buhay. Walang permanente sa buhay. So, kung mapagpapasensyahan mo na lang o palampasin mo na lang, napakaigsi ng buhay para mag-hold ng grudge, di ba? So, isipin na lang natin na padala ng alahyan para tayo ay turuan na maging mapagpasensya, di ba? At saka iwasan ang mga ganong klaseng pag-uugali. Pinapakita na huwag kang maging ganyan. Baka mamaya ganun ka na rin, Tapos, okay. Ito, aayusin ko lang to. Ano pa mga mga ano, ito pagpapalitin ko lang. Medyo sira ng ilko eh. And then, ano pa ba? Kayo, may mga komento na gusto nyong balikan? So talaga ang titigas sila yung naging taksil at suwail tulad ng kanilang mga ninuno. So paulit-ulit na lang paglabag nila sa tipan, no? Mga Israelita. Verse 64, ang kanilang mga saserdote ay pinaslang ng tabak at ang kanilang mga biyuda ay hindi na nakayak. Sino nga ba to? Si Jeroboam. Pinatay lahat ng saserdote na loyal sa alahayam. Ito, naka-italicized. So, ng mensahero. Ang nalihis ng mga Israelita ay kanyang tinanggihan. Kanyang tinalikuran ng Ephraim na sambahayan. So, yung mga nalihis ng mga Israelita ay kanyang tinanggihan. Hindi ko alam kung bakit ina-italicize to ng mensahero. Siguro alam na niya yung mangyayari sa iba nating mga kasamahan, mga nalihis. Kanyang tinanggihan. So, ito parang paalaala. Tinanggihan. So, sino tayo para tumanggap doon? Ano lang tayo? Mas magaling pa tayo sa ating guro? O ng mga kapatid? Tinanggihan na niya. So, ano ba yan? Ibig sabihin, mas righteous tayo? Tanggapin na natin, mas maawain pa tayo? Kanyang tinanggihan na nga eh. Pagututang dila pa ba tayo doon? Yun lang po mga kapatid. Baka kayo may mga reaction kayo? Mga sisters, brothers? Baka meron tayong brother na gusto mag-react.
Miss Dahlia. Ito nga yung ano, hindi, natulog na siya. Ah, pagod. Kasi wala siyang tulog palagi. Pabawiin mo na lang sis, no? Hmm. Ano yung mga anong ma-react ninyo sa ating mga ninuno? Huwag naman Ito nating nga, gayan. yung verse 68 na yung mga nalihis kasi mukhang ipinipilit ito ng mga kapatid sa kabila na wala naman daw silang kasalanan although sila ay nag-rebaptize, so tatanggapin pa rin nila. So kung Kahit ito iba na ang turo. kahit iba na ang turo. So kung ito ang gagawin nila, kung ang alahayam nga ay tinanggihan na sila, ay anong karapatan natin, di ba? Naka-italicize na pansin ko. Hmm. Kung halimbawa may lumapit sa atin na naghayag ng kanyang ng kanyang saloobin dahil sa kalituhan, sumunod siya, ano ba ang magiging stand natin? Ito ay applicable. Tatandaan ko kasi, yung may mga yung kaya ba niya, yung ginawa na mesero doon sa isang na nag-alay ng sin offering tas nagpakalbo. Hmm, siguro kung kaya niya yung ganun. Pero Pero ang kumbaga, sabi nga nila case to case basis daw. Kasi kung ang case nila ay talagang hindi nila naintindihan, basta lang sila ay sumunod. At hindi naman nila, wala naman silang masama na sinabi tungkol sa covenant. O at hindi saka sa naman, medala ng oo, covenant. doon sa may dala ng covenant at saka yung covenant. Kung wala naman silang masamang sinasabi doon, so maaaring ipatupad yung ganun. Kasi hindi po pwede na wala kang alam, 'di ba? Mm-mm. Kasi Oo, akala ano, mo yun pa rin. kumbaga, Maari kasi sis na, halimbawa, yung mga lalo na yung nasa abroad, oh, pagbalik nila, akala nila sila, iba na pala, nila yun pa rin, ang oh, dati. Maaring naligaw siya sa ganon. Siguro pwede pang yan eh. Pero Ganon. si Aba ang gagawa ng ganong Hindi naman ganon yung kaparaan. nangyari. Hindi ba? Halimbawa, hindi Hindi. naman natin nilalat, maaring may ganong case. Pero hindi Walang kasi, ganon. the fact na nakamonitor sila sa nangyayari dito sa Ophir. Diba? ang mga OFW ay mas higit pa nga ang kanilang Oo. kaalaman kaysa sa atin. Oo, mas nauna pa nga Mas sila kasi una lagi sila sila nakakaalam naka-online. kaysa sa atin. Kaya kaya walang kaya walang merong walang alam diyan. Lahat 'yan alam nila. Kung halimbawa, may silang grupo, edi, katulad natin, ano sila ng grupo nila na, baka kaawaan sila ng aba, di ba? Oo, Pero yung, kumbaga dito mag-aral din tayo, sila. Kaso oo, lang, yung kaso na dinadala doon sa kabila ay wala daw silang kumbaga wala silang gabay. Wala naman silang Torah na pwedeng pagbatayan. Wala din silang tagapagturo at sila-sila rin. So ano ang mangyayari din daw sa kanila? Kung sila-sila rin ay kumbaga nalihis na nga sila, ano ang kanilang gagawin? Ganito kaya lang. nandito tayo sis, di ba? Hmm. Ibinibigay natin yung Torah. At saka, nandiyan ang OEC videos. Hindi, ganito nga. Ito pinakamagandang halimbawa sa ganyan. Pinakamagandang halimbawa sa ganyan si Solomon. O, lahat ba 'yon sumunod kay Solomon? Hindi.
pero nadamay sila sa kasalanan ni Solomon. Mm-mm. Ganun lang yun. Kumbaga kasalanan Damay. ng isa ay kasalanan ng lahat. So, kailangang umalis sila doon. Hmm. Halimbawa, yung mga nag-solo lang, pero nabaptize sila ng una. Kaya kung nabaptize ka, imposibleng hindi mo alam. Kasi sa unang araw pa lang na binabanatan na ang mensahero, sinasabi, ayokong malaman ninyo ang katotohanan kasi baka itakwil nyo ang ah, mensahero. Takwil nyo ang Si hari. Bro Nung una, puro Oisi, ganun. Bro Oisi na. Hanggang sa dumating yung panahon na na tinanggalan na siya ng diwa, o yun na, tinanggalan na siya ng karunungan. Kasi imposible Yun na, naman bro na na hindi yun man lahat lang yun, sila nagtanong, naka-zoom, 'di kaya ba? hindi pwede. Tanda ko nun, bro, sabi mo, "Uy, napakalinaw. Napakalinaw na." Hmm. Malinaw pa sa Malinaw doon. naalala ko nga yun. Oo, Tanda sinabi ko mo yan. yan. Sinabi ko yan. Kasi Oo. kasi Linaw na ng lahat. Oo. Tapos sagot ko, buti ka pa na malinaw Ako, na. gulong-gulo utak ko nun eh. Oo. Buti ka pa, Tularo. sabi ko, nalinawan ka na. Pero um, pero kami hindi pa namin naririnig ang kasagutan. anong time na yon? One-sided lang kasi Oo, nung time na one-side yon. lang. Kaya Nalilito na ako ng time kaya na yun. bigla kang natigilan at nagka-interes Oo, na doon na kami ay yun eh. pakinggan. Oo, doon na yun. Doon Oo. na yun. Doon na nag-start lahat ng yun. Hmm. Kaya yun, nalihis na ako sa kanya. Galing ng script eh. Magaling ang script. Kaya parang ang linaw-linaw kasi liwanag Oo ng nga araw, eh. no? Kasi Galing kung ng hindi ka script talaga eh. kung wala ka talagang Hindi ka idea, hindi ka matatangay ka. lumapit. Mm. Salamat talaga Sabi sa ko, alahayam at kinalabit ka doon. sabi ko Salamat at pambihis. dinala ka doon, peace. Oo. Kundi di mo makikita ang katotohanan. Yun Blind nga eh. follower ka din, no? Kasi Sabi ko bakasyon pambihira. lang yun eh. Bigla kaming napauwi. Kaya nga hindi na ako nagtagal nun. Hindi na kami nagtagal na yun. Umuwi na kami yun eh. Yung mga maagang umuwi, sumabay na kami. Nag, overnight pa nga yun eh. Tanda ko Ano yun, bang November yun? 1 yun eh, Sabat. Oo. Oo, ano bang yun? Ano bang, Saka hanggang alas 6, Piyesta ng hanggang patay. alas 6 yun eh. Oo. Umabot ng alas Taber, 6 ang ang tabernakulo ba kanilang yun? press conference. Tabernakulo yun. Hindi bro, New Moon. New Moon yun. Oo, yun. New Moon. Parang yung kanilang black propaganda, umabot ng alas 6 ng gabi. Hmm. Ewan ko, pero Kaya, pinutol na kasi yung Zoom, hindi ko napanood yung Zoom na yun eh. kaya sabi ko, uwi na tayo. Yun, kasabay namin ata si Sis Precioso umuwi. Kasabay ata namin. Ano Uwi yung na tayo. pangalan mo? Anyway, pag Mm. kasi Sorry. italicize kasi dito eh, ang nalihis ng mga Israelita ay kanyang tinanggihan. So, kaya mabuti talagang sa panahon ngayon ay mas minabuti na magkanya-kanya muna sa kanilang mga sariling grupo. Kasi ang malaking grupo ay hinahabol ng dragon. Di ba? Sabi na. Medyo nauulit lang ito sa ngayon kasi Oo. totoo naman talaga ito na 'di ba ang sambahayan ni Ephraim ay talagang tinalikuran ay nireject ng alahayam kaya walang hindi sila nagkaroon ng righteous na hari. Oo. Hmm. Puro Kaya tinanggihan dahil sila kay Jeroboam. oo, dahil kay Jeroboam na anak ni Nebat. Nebat.
So, salamat na lang sa basbas ng ating ninuno na si Jacob at naalala tayo ng alahayam sa ngayon Oo. dahil tayo ay belong to the Ephraimites. Oo, hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinabayaan. Na, Sa atin, na naig ang oo, basbas. sa atin ngayon nagpadala ng ng mensahero ang Mensahero. alahayam. Talagang Mm. tapat, faithful ang alahayam sa kanyang mga pangako. Ano? Yeah. Hindi niya, kahit ang tigas ng ulo natin, pero tinupad niya yung mga Oo. prophecy, yung mga sinabi niya, yung basbas Mm. niya. Tayo lang talaga Tsaka, tigas ulo. tsaka kahit na nawala na yung mensahero, pinagpatuloy pa rin yung nailatag niya. Hmm. Pinagpatuloy pa Sa, rin. ano, sa pagsusumikap at sa gabay din ng alahayam. Yung Mm. mga hindi karapat dapat pa ang kanyang ginamit, no? Oo. Pero yung mga prophecy kasi, kagaya ng prophecy kay Isaiah na magmumula Mm. sa silangan ang ibong mandaragit. Libong Mm. taon na yun ang nakaraan Mm. bago Mm. bago din dumating ang propesiya ni Malakay, 'di ba? Nauna na yung propesiya ni Isaiah. Mm. So Kaya talagang Pero, ganyan, no? naging tapat ang alahayam, hindi tayo kinalimutan. Mm. Tapos mm. si Jose Rizal, Dicoy lang. Para iligaw. Ah. Akala nila tapos Mm. na. Mm. Mm. Kaya pinatay nila si Rizal dahil Oo. ang Akala akala nila yun, nila yan ang nakapropesiya Oo. magiging hari. na Oo, magiging magiging hari na mula sa silangan. mensahero. Hindi, tsaka may dumating pa na isa. Niratrat din nila yon. Hmm. Hanggang sa Sino? namatay. Sino bro? Ay, yung si matanda. Ah, akala Mm. nila, oo nga, parang hari nga Di ba? pala, no? Oo. Kasi parang hari din ang dating niya, di ba? Tapos mag-aano Oo. ng Kaya, currency, bagong kaya, Asian oo, currency. oo, Oo. oo. Pero ang sabi nga, ang pagdating ng ay hindi, wala nakakaalam. Mm. Kahit nga ang anak Tinayo, hindi alam, di ba? binuo niya yung ASEAN countries, di ba? O, Oo. kinatakutan na talaga siya doon. Hanggang sa pinabagsak, hanggang sa namatay. Hindi Wala mo na. masasabing si Gaddafi kasi sa Hindi. siya, sa Yun ang West matindi. siya. Yun ang matindi. Ang dami Pero palang Western libre doon. country. Ang dami palang Oo. libre no panahon niya. Libre Oo. pabahay, libre libre edukasyon, kuryente, tubig, grabe. Pero hindi kaya Mm. yun, na-impluensyahan ng ni fir- Ni- First Lady? Oo, yun. Kasama yun doon. Kasama si Saddam, 'di ba, sa video. Kaya lang, yung mga nilapitan, yun din ang tinira. Sila rin ang tinira. Oo. Kaya Kasi tayo, tatayo ang Shemite nations kasi magkakaisa. Ayaw nila mangyari yun. hindi lang nila kaya yung dalawa, yung China at saka Russia. At Iran. Masyadong malakas eh. Ng Di Iran, ba kanya sabi, kaya-kaya pa. di ba sabi, bubugahan sila ng apoy. Sino Oo. man magtatangkay, bubugahan sila ng apoy. Paano pa nila North Korea, hindi nila maano kasi ang North Korea ay meron ng nakapag-prepare na. So, hindi nila Hmm. magalaw-galaw. Di ang balita ko meron silang underground tunnel na dugtong sa China. Kaya pag Oo. inatake yan, kawawa ang atake dyan. Itong nangyari sa Iran naman, kasi kaya hindi sila nagkakaroon, kasi ayaw ni Khomeini na magkaroon ng nuclear. Kaya parang yung pagpatay sa kanya, nag-give way sa anak niya na mas agresibo. Yan. Kaya, Hindi, ito ang tanong. Ano mangyari ba sa UPIR sa panahon na ito na wala ng messenger? andyan naman ang diwa alahayam, di ba? Hindi naman hindi nawawala ang kasi yung kanyang mensahe naiwan naman.
Yung, Mm. ang nawala, yung taong nagbihis sa kanya, Hindi, yung taong yung ginamit. patuloy, paano yung patuloy na paglapastangan sa kanya sa Yahweh Dasan? Ah, may magagawa ka ba nun, bro? Ha? Ba't ako? Ako nga ay nagtatanong. Ay, Para, sa ano, sa ano, ang laban niya ng Alhayam, hindi natin laban yan. hmm, Di ba? sino ang tatayo para sa alahayam? Laban niya ng Alhayam. At saka, Hindi. sabi naman ng ano, na mesero, isa lang ang kalaban. Di ba sabi ng ano, isa lang ang kanyang kalaban, kundi si Lucifer. Iyon lang naman ang inggit na inggit at gustong ano yun ang dasan ni King Yahushua. So, alam mo na kung Ano bang kanino sila nakakampo. Anong ano kampo bang yun? ano bang version na hinubaran si Satan? Sinabi sa kanya kung hanggang saan lang ang kanyang oo, ano bang version? Nagpakilala ang alahayam kung gaano siya kalakas, kung gaano siya makapangyarihan. Ano Kung yun? hanggang saan lang, Salmo ba yun? di Salmo eh. Sa Kings ba yun? Ano yun, bro? Yung nagpakilala ang alahayam. Nagpakilala Kung, ang ga- alahayam. oo, kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Alam ko dito yan sa Salmo eh. Sa Salmo ba yun? Hindi sis. Hindi bro, sa ano, Sa Chronicle, sa, sa Chronicle ba? kay Job. Kay Job. Oh, di Oo, ba sinabi lang niya kung hanggang saan lang oo. parang ang tinutukoy diyon kung hanggang saan lang si Lucifer, si Satanas. At sinabi niya kung gaano kalakas, kung gaano siya makapangyarihan. Sinabi niya yon doon. Hmm. Mm. Doon parang hinihiya niya na si Satanas. At mayroon din yan dito sa Salmo. Nasa Salmo din. Oo. Maya maganda pag dumating yan. Pagka Ah, nadaanan na natin. hinubaran siya ng alahayam diyan. Pinakita sa kanya kung hanggang saan lang siya. Lumalabas sa parang maliit na ano lang talaga siya. Kaya nga, As 'di ba, in. sabi Mm. ng alahayam, kaya mo ba Mm. na Oo, gawin ayun. ang mga ito? Pati sa ilalim ng dagat. May sinabi siya Hmm. sa ilalim ng dagat eh. Hmm. Hindi mo kaya yun. Ako lang ang ako lang ang may Ilalim. kakayahan. So, ibig sabihin, hindi Oo. kaya ni Satanas sa ilalim ng Hindi, dagat. wala, hindi. Sinasabi ng alahayam kung gaano siya makapangyarihan. Sinasabi ng ating Yahawa kung gaano siya makapangyarihan. Yung bugtong na anak. Siyempre, yun ang pinamandahan eh. Mm. Sinabi niya kung gaano siya kalakas. Wala. Dito pala maabutan pala natin dito. Oo, sinabi yan ni Haring David, 'di ba? Mm. Sino ang makakapantay sa iyo, aking alahayam? Mm. Ikaw na Mm. may likha ng langit at lupa, at lahat Mm. ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa. Nasa Mm. Psalms 131 ata yan. O, 131. madadaanan natin. Oo, buti naman. Ano yun, si Kaya, Yahweh the Son ba yun? Yahweh the Father. Iisa lang naman sila, Oo, di ba? isa lang naman sila. may isa lang naman Saka sila. yung ano, Oo. architect siya ang ano. Oo. Kasi claim niya na yun eh. Claim niya na. Kaya pala niya laging sinasabi, huwag kang matakot. Lagi niya sinasabi, di ba? Oo, many Sa mga times na hari. yan, inulit-ulit. Oo. Huwag Do kang not be matakot. afraid. Huwag kang matakot. Oo. Oo. 365 times para sa bawat Hmm. araw ng taon. Kasi sinasabi niya, yun nga, na walang makakapantay. Sino ang makakaano? Di ba ako ang alpha? Ako ang alip. At Oo. saka tao. At ako ang tao, sabi niya. Bukod sa akin, wala na.
Kaya sinasabi niya lagi yon, huwag kang matakot, sasamahan kita. Sabi niya. Kaya yun sa totoo lang, nagbigay ng ano sa akin yun lalakas ng loob. Nagbigay sa akin ng lakas ng loob yun. Uh, Kaya sabi ko nga gano'n, talagang itong Torah, nagbibigay talaga ng buhay. Ang mga salita ng alahayam, nagbibigay ng buhay. Sayang, nala, Ang karunungan, ano? nawala na ang mensahero. Siguro ang tuwa-tuwa niya, naririnig niya tayo, ano? Naka-prophesy naman, di ba? Mm. Kaya lang, ma-share ko lang. Kasi siguro nung alam na niya ang gagawin sa kanya, marami na siya, hindi na siya masyadong sumasama sa mga, sa mga revision. Minsan, ba't kami na lang yung mga revisionists ang nandun, hindi na siya. Tapos, pag ako nagsasalita, tanda ko yun, ang tapang niya, pag ako na nagtatanong o kaya parang na-depress ako during that time. Kasi bakit ganun ang tono niya sa akin? Tapos parang, syempre, yun yung hinintay mo ng pagkatagal-tagal. Tapos, ganun ang tingin sa'yo, parang galit. Pero sa ibang tao, hindi ko maiwasan na i-compare yung trato niya sa iba saka sa akin. Then later on, ngayon ko lang nung siguro mga last year ko lang na-realize na maaring ayaw na niya ako magsalita. Mm. Kaya na-share ko ngayon sa mga iba nating kapatid na bakit ganun ang sa akin. Tapos baka kasi ako ang matanong ako, tapos yung suggest, parang parang ayaw na niya maglabas ng kaalaman. Nung alam na niya yung lalo na may nararamdaman na siya. So, yung mga tao, wala pa silang alam Mm. sa kanyang nararamdaman, pero sa amin, na-share na niya yung pag yung dugo. Ah, Yun. Tapos yun lang, naalala ko lang ulit dahil sa pinag-usapan natin ngayon na ang may mga nagtatanong kasi kung talagang tunay siya, bakit siya nawala? So, di ba sabi nga ni Sis Dalia, napaka, lahat ng mensahero ay napaka, nawawala agad, di ba? Hindi, wala naman nagtatagal kung tunay ka. Talagang maraming puwersa ang mag-aalis sa'yo dito Sino nagbibidyo? sa kasi nga, Nag-ano? kaya, Oo. kaya Ano, madali siyang nawala. nagpapalitan kayo? Kasi tinatatag niya ang kingdom. Natural, ang unang-una niyang gagawin, pagtiwalaan niya yung taong kaharap niya, kausap niya. Mm-mm. Yun ang one na yun. Siyempre dahil hindi naman siya, ano, hindi naman siya kasing, ano, lakas ng alahayam na nakikita niya yung puso ng tao. Hindi naman siya ganoon. Tao lang din siya. Meron So, siya sa mga ang video, bro. Sinabi niya, hindi hangal mm, si Moses o hindi hangal si Elijah para hindi pagsabihin or warningan ang kanyang lingkod. mm, So, oh, may mga warning sa kanya. Alam na niya yes, yun. alam niya na. Pero in Kaso hindsight yun ko ang duty lang niya din ito doon. Yun ang duty niya i-rebuild ng kingdom. At saka, during that time, Mm, masisense mo sa mga video, yes. sa mga sabat, Yes. medyo naiiyak-iyak na siya. Parang nasisense ko yung kanyang emosyon. Although hindi Meron niya pa siya pinapakita sinabi. sa tao. Parang na siya, na, May sinabi pa siya, hindi kayo ang nagtayo hindi kayo ang nagbuo ng kawan, kundi ako. O, pero ang pagkakaintindi ko, nagsasalita na noon, ay ang Haring Yahweh siya na nagsasalita noon. Hindi kayo ang nagtipon sa kawan, kundi ako.
Pagkat Kaya ginamit bilib nga din yung ako sa wikang kanyang ano. control, emotional control. Alam mo na gusto niya niyang umano pero tinataga niya yung kanyang sarili. Pero yun dati kasi na parang mararamdaman mo sa kung ano kung kasi nakakausap namin na halos araw-araw Mm. gabi-gabi. So, okay, Mm. masisense mo yung kanyang tono ng pananalita na mabigat na gusto niyang ano. Pero nagpapakalakas pa siya sa ano ng kawan. Alam ko yung medyo malapit nang mag-break yung kanyang voice. Pero Mm. tatahimik siya or siguro tapos magsasalita na naman siya ng ano ng yung kanyang mga tagubilin. Siya yung mga pinagkatiwalaan niya, hindi niya asahan na bantayan ng kawan. Hindi inaari nila ang kawan. Yan kasi Oo. ang naging problema. Inari nila ang kawan na hindi naman sa kanila. Pinapapastol lang sa kanila sapagkat sila ang laging nakikita. Kaso na misinterpret nila lahat yun. Inari nila ang kawan. Nakatulad Hinalja din ng kingdom, no? oh, nakatulad din ng nangyayari sa iba pang mga kapatid natin ngayon. Inaari ang kawan. Isa lang ang nagmamay-ari sa atin. King Ang Yahushua. bugtong na anak na Yahawa. King Yahawa siya eh. Magtatalaga siya ng mamumuno dyan. Pero isa lang yun. Mm, yun nga, nakakalungkot lang kasi hindi nila naiintindihan. Hindi Kaya naman nga bro, laging kasi sinasabi. ang diwa nandyan pa. Pero sinasabi ng sultan, pag nawala ko, tumingin kayo Kakalat. tumingin kayo sa covenant. Yun, Oh, yun. tumingin kayo sa covenant, na andyan na ang covenant. Hindi niya Tumingin kayo bitbit. diyan. Hindi niya Hindi niya bitbit nadali. yan. Oo, yan ang sundin nyo ang covenant. Oh. Hindi. Hindi naman niya sinabi niya 10 utos sa Dada! daigdig. Sinabi niya, Yada. Oo. yada. Ganda ng usapan natin, kaya lang overtime na Mm. tayo mga Ay, kapatid. okay. Marami pa Okay, sige po. tayong Sige po, sige Mm. po, So, sige anong po. musika mo sis? So, magmumusika pa ba tayo? Baka over ano na tayo. Sige, sige. Okay na po. Okay na po. Sige po. Okay, Sige sige. po. Sige Be Be na, blessed blessed, mga mga kapatid. salamat. kapatid. Be blessed Dalawa. mga kapatid. Oh. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye muna. Okay.